Teka muna, ito, yung puntahan ko kaagad yung binanggit ni Senator Erwin Tulfo. Erwin Tulfo. Ito viral ngayon, Kadante, Senator Marcoleta, na basahin mga Babasahin ko, sabi niya dito ay, hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala tayong pakialam sa batas na yan. Ayan, Sometimes, you have to bend the law. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Tama ba yun? Nung narinig niyo po ba yun, di ba kayo natumba sa upuan niyo? Mabuti na lang wala ako nun nung sinabi niya eh. Ganun po. Wala ako nun. Pumanik muna ako dahil marami akong pipirmahan. Tapos bumalik din ako. Kaya pala, no? Kayo, anong reaction nyo doon sa mga pahayag na yon, Senator? Maling-mali naman yun. Hindi ba palagi nating sinasabi, no one is above the law. Kaya nga nandun kami para gumawa ng batas eh. Kung yung ginawa naming batas, isasantabi natin. At kinakailangan mauna munang mapaligaya natin kung sino man ang gustong lumigaya. At kahit na ibaluktutin natin ang batas, wala naman sa katwiran niya. At manggaling pa sa isang mambabatas, yung mga ganong salita, Kadante. Nakakalungkot nga yun kung bakit niya nasambit yun. Mukhang ang pinagmulan niyan, yung pinagtalunan din ninyo ni Secretary Boying Rimulya tungkol do sa kay restituto, sa restitution, yung pagsosoli ng kung ano man ang pakipaliwanag nyo nga, Senator, bilang isa ring abogado, magaling na abogado. Pwede ho ba yun na magsoli na? Halimbawa, kami ni Kumbatsero, may dapat na isoli dahil meron kaming kinuha. Isoli na kaagad kahit wala pang kaso at hindi na kami makakasuhan. Kung halimbawa yun ang sinasabi kasi ng batas, bakit naman hindi natin sundan? Kaya kanina yung panimulang salita ko, yung pag nanganatiran ako, palaging nasa batas. Ang totoo niya, nung pumunta siya sa Senado, na kung saan itatalaka yung kaso ng Diskaya, yung aplikasyon niya, inamin niya na sa akin, pasensya ka na nga niya. Ang gulo-gulo kasi na yung nangyayari. O sige, kanyo, total, nandito na ako. Nasaan ba sila? Kausapin ko nga rito. Nagkausap sila eh. At bukas, sabi niya gano'n, pumunta kayo sa opisina para sa gano'n, mapasok kayo sa proseso, sabi niya gano'n. Ipakikilala ko sa iyo yung mga tao na tutulong kung paano kayo mapasilasin sa proseso. So, akala ko naman, okay na siya doon at hindi ko na nga siya tinanong doon sa hearing dahil nagkausap na nga. So, pagkatapos, iba na naman ang pagdating ng pangalawang hearing, iba na naman yung kanyang sinasabi na kinakailangan, pagsoli na naman. Sinabi ko nga sa kanya, nung kami nag-uusap, sino ba ayaw na magsoli kung talagang mapatunayang lahat naman na yan ay nakulimbat ay para sa bansa yan. Ang problema lang, sabi ko, mag-apply pa lang ang tao. Wala namang isinasaalang-alang na magsosoli siya. Ang isinasaalang-alang na priority, yung kaligtasan niya kasi nagsabi siya ng mga pangalan na maaaring ikasapanganib ng buhay niya. Ngayon, kung sasabihin mo ka ako na magsosoli siya, sino magdidetermine ngayon kung magkano isosoli niya? Yun. Importante yun. Kung korte lang naman na nagsasabi sa bandang huli, sabi kong ganon. Kaya nung kahapon, pinaalala ko sa kanya bilang abogado, sabi ko, di ba, sa lahat ng criminal cases na ipinapile, naka-institute impliedly yung civil liability. Ibig sabihin, palaging nandun yun. Kasi pag natapos na yung kaso, kukwentahin, pumasa siya dun sa pamantayan ng Witness Protection Program na tulungan niya Estado na identify lahat yung mga sangkot, lahat ng kawatan, malalaking isda. O di nakatulong siya ngayon. Libre na siya sa criminal prosecution. Kaya lang, doon sa civil liability, hindi siya malilibre doon kapag nakwenta ng korte na marami siyang pananagutang sibil. So, makabalik ng korte ngayon sa kanya yun.
Klaro po ba 'yon nung nakausap niyo po ba yung mga Diskaya dati nung kayo po ang chairman ng Blue Ribbon Committee? Klaro po ba 'yon na kung sakali man na sila ay mag-state witness ay hindi pa rin sila ligtas sa civil liability, meaning at the end of the day ay kailangan pa rin nilang magsole? Klarong-klaro kung pinaliwanag yun, Katunying, hindi lang sa kanya, doon sa 15 nandoon. Ipintot ko nga yung idea, sabi ko, ito, baka sakaling gusto nyong gamitin ito para hindi kami mahirapan, tulungan nyo kaming ma-identify natin ang mga malalaking taong sangkot dito. So, mag-take advantage kayo dito sa remedyo na nakalaan. Ito rin, nasa batas naman. Sabi ko, maaari kayong makaligtas sa criminal prosecution. Ang magiging pananagutan nyo na lang, sabi ko, ay yung civil liability. Ay, ano nyo mabuti ka, timbangin nyo mabuti yan. Kasi kako, ito maaring ma-plunder kayo rito. Sabi ko, pareho kako may pananagutan dito. Kahit nabalikan pa nila yung nakarang hearing, lalong-lalo na sinabi niyo yun. Hearing. Opo. Pero pinaliwanag kong mabuti ito. Pero yun ay kung magko-qualify sila o sino man sa kanila na maging state witness, kasi hindi naman porket gusto mong mag-state witness, pwede na. No. Pinaliwanag ko kasi may mga requisites doon. Kinakailangan mag-qualify kayo. Ngayon, pagka nag-qualify kayo, sabi kong gano'n, panagutan ninyo na kayo na naging state witness na. Habang state witness ka na kasi, Ka Jerry, Katunying, ay kailangan yung undertaking mo sa ilalim ng pananagutan mo bilang isang state witness, ay talagang panagutan mo hanggang sa may panalo nyo yung kaso. Kasi kapag meron kang hindi pinanagot, halimbawa, hindi mo na pagtibay yung nauna mong sinabi. Kasi isa sa requirement, kinakailangan yung mga ebidensya mo magtutugma doon sa iyong testimony. Kasi yung testimony should be, sabi niya ganyan, supported in material points. Ngayon, hindi mo magawa yon, pwede kang i-discharge as a state witness. Ang daming remedyo ng Estado, hindi naman siya po proteksyonan. Hindi ka na nakakatulong yung mga nauna mong binanggit, hindi mo naman pala mapapatibayan, hindi ka na po pwedeng maging state witness. Kapag alisin ka na namin sa programa. Yung pagiging state witness po, Senator, sa inyo, dyan sa Senado, may mga ilan sa inyo na kahapon nga, isa nga yun, sa pinagtalunan ninyo ni Senator Ping, yung merong parang pumapabor na maging parang mayroong mas credible para sa ilan sa inyo na maging witness ang ilang particular na si Bryce Hernandez. Halimbawa si Bryce o kaya si Henry o kaya si Diskaya. At ang DOJ mukhang meron ding ganong tinitingnan. Sa inyo ho ba, sa parte ng mga senador sa isinasagawang hearing at sa parte ng DOJ, doon pa lang pwede nang kayo pa lang mismo meron nang mag-identify na maging state witness o gawin nyo ng state witness at hindi nakasuhan? Wala kaming karapatan kasing mag-identify. Ang gagawin lang namin, i-recommenda namin. Po proseso. Recommendatory. Ang DOJ. Kailangan kong ipaliwanag kasi kaya akong humihingi ng parang konting panahon kay Chairman Ping na pwede ba akong mag-clarify muna ako bago tayo magtuloy-tuloy. May mga ilang bagay akong liliwanagin. Nung una, pinayagan niya ako. Nung nag-umpisa ako dahil sa nagpapa-interview ka kasi kung kani-kanino at nagbibigay ka ng sariling opinion mo, namimili ka kung sinong paniniwalaan mo, mali ka ako yun opinion ko nga niya yun Oo nga, opinion mo yun, kaya lang nagkataon chairman ka ng Blue Ribbon Obit nang pinamili ka kung sino yung mas kapani-paniwala, ba't pinili mo yun? Hindi mo dapat ginagawa yun. Ngayon kahapon, napatunayan ko na tama yung gusto ko sabihin sa kanya Kahapon, pinagawa nila ng supplemental affidavit yung Diskaya, very substantive at saka detalyado kung paano ginagawa yung pagmamanipula ng bidding, O sabi ko, paano ngayon yan? Akala ko pa hindi mo pinaniniwalaan yan. Abay, kanya ngayon, he appears to be more believable. O, tingnan mo ako. Paiba-iba ka Noong kanina pa sinasabi ko na sa'yo na huwag kang gagawa ng ganito. Yung opinion naman niya, hindi raw cast into sa stone. Kaya nga ako, kaya huwag kang gagawa ng opinion
Ako baka ako, nung ako ay chairman, nagpa-interview ako tungkol sa mga bagay na ganyan. Pero Ang dami kong gustong i-clarify, kaya kami nag-away, hindi niya ako pinaraan. oo. Pero Senator, gusto ko lang balikan yung tungkol dun sa kay Restituto, ano? Kasi maraming naaliw kay Restitution ngayon eh. Kasi ang point doon, pwede bang magsauli or i-require yung pagsasauli before or after? Ang sabi ni Secretary Boying Rimulya, pwede naman before or after, pero ang sabi nyo, hindi, after na. After o at a later date. Kanina nag-uusap kami ni Jerry dito habang commercial. Paano nga kaya kung pwede namang before? Sabihin ni Diskaya, o sige, magsoli tayo ng tig 1,000. Who will determine kung magkano isosoli niya kung mag-uumpisa pa lang? Yun na nga eh. Yun. Tama nga yun din. Kaya yun nga yung dilema ng batas. Kaya nga, palagi nangyayari. Pagkatapos, para sa ganun, medyo process lahat. Tama nga ngayon, tinanong ko siya kahapon, o kung sakali ka akong paniwalaan kita, nangyayari before, magkano isosoli niya? Kukwentahin daw nila. Paano nyo kukwentahin? Kayo ba yung nakalagay sa batas para kumuwenta? Wala nga nakalagay na requisite eh. Kaya ayoko lang sanang puntahan ito. Kasi yung mga ibang tao, ang pinapaniwalaan nila, ayaw ko raw magsoli. Ang sinasabi ko lang, ang pagsusoli, nasa bandang huli. Sa dulo. Sapagkat yun ang sinasabi ng batas, wala sa una. Ayan. Kaso yung iba naiintindihan naman, kaya lang, meron lang siguro talagang may galit sa akin. Talagang binabalik nila doon sa maling pagkakaintindi. Oo. At hindi natin dapat na binabaluktot o binebend ang batas. Mahirap yun eh. Unang-una, hindi pwede. Hindi pwede. Walang sino man na makakagawa nun. Kahit si Hercules, hindi niya kayang balutin. Malakas na yun eh. Senator, yung pong nangyari kahapon, ang dating para kayong mag-aaway ni Senator Ping at siyempre may mga sumusuporta sa stand ni Senator Ping. Hindi kaya, ito naman observation ko lang, hindi kaya mas maganda na napag-usapan itong mga bagay na to na hindi parang antagonistic kayo, para kasing nang-aaway kayo eh. Sana narinig ninyo na sinabi niya, are you trying to steal the show? Isipin mo naman yun. Narinig po yun. namin yun. Manggagaling ba sa bibig ng chairman yung pananalita na yan? Ako sabi ko lang, nakikiusap ako na paraanin mo ako. Clarificatory questions ito para sa kabubuti nating lahat ito. Are you trying to steal the show? Tapos pinukpok niya yung martilyo niya. Wala eh. Yan ang hindi mabuti sa kanila. Pag pino-point out mo ang napakaraming bagay para sa kalilinaw bago kami magpatuloy, tingnan mo lang, isa sa ipo-point out ko sana sa kanya. Bakit silang dalawa ni Senator Soto nag-float sila ng legislative immunity na applicable daw sa mga witnesses? Nami-mislead yung mga tao. Pinaliwanag ko kay President Soto yun. Nung tinawag ko siya, halika ako tayong dalawa mag-usap. Pabayan. Tama, mabutit nabanggit nyo yan, Senator. Dahil kami rin nung marinig namin yan. Legislative immunity. Nung biglang banggit, si Senate President Tito Soto nga nagbanggit niyan. Parang wala kaming maalalang ganun eh. Baka nagkamali lang kami. Inisip ko nga, baka nagkamali lang ako. Baka meron bago na may ginawa na. Ang natatandaan ko, Senator Marcoleta, nung nagko-cover kami ni Combachero sa House at saka sa Senate, merong tinatawag na parang protective custody. Parang bibigyan mo lang ng protection ng physical protection lang, pero yung legislative immunity, Walang ganun. alien sa amin yun eh. Oo. May bago ba? May ganun ba? Wala eh. Kaya nga, alam mo, pinaliwanag ko kay FP Soto yun. Alam mo, hindi ko na lang ako kayo pinaliwanagan doon kasi ayaw ko rin malagay kayo sa alanganin. Alam mo baka ako yung legislative immunity, ang ibang katawagan yan, parliamentary immunity. Sa atin applicable yun sa mga mambabatas lang. Sa resource persons. Sa mga resource persons o mga witnesses, napagkamalian mo ako, baka ibig mo sabihin, testimonial immunity na sa ibang bansa ginagawa. Pero sa ating jurisdiction, wala pa akong nakitang ganyan. O mali ka na naman doon, sabi ko.
Kaya ko lang hindi ka ako binigyan ng pansin doon. Sinabi niya yan? Usapan Sinabi niya yan? Mali ka na naman doon. Hindi, nung kami lang dalawa. Okay. Kaya ko lang hindi ka ako binigyan ng diin yon. Kasi nakatumbok na naman kay Diskaya, sasabihin na naman nila pinagtatanggol. Yun na nga. Hindi, pero ako po naniniwala ako, kayo ay mga Maginoo naman dyan lahat sa Senado. Tingin ko po nauumpisahan lagi doon sa parang gusto nyong mang-away. Sila din, gusto rin nila mang-away. Hindi ba kayo nag-usap after the proceedings kahapon? Eh sabi naman ni SP Soto, mag-caucus tayo, kanyang gano'n. Sabi ko gano'n, hindi naman siya tumawag ng caucus. Pero nung tumayo na kayo, paalis na kayo nun eh. Nakita ko eh. Agip pa kayo sa camera eh. Nung pagkatapos nung Nung pumukpok ng Gavel. Gavel si Senator Ping eh. Pero hindi na kayo tumuloy na pag-alis. Magwo-walkout ba talaga kayo kahapon? Mag-walk out na sana ako. Kaya lang, naalala ko, yung sasabihin kong isa, baka mamaya makalimutan ko. Kaya muna ako. Opo. Mabuti na lang. Opo, okay, ito na yung mga last questions po. Kasi habang sinasabi niyo po yan, ako na gusto kong sabihin na naiintindihan ko where you are coming from. However, may mga tao po nang sasabi, bakit ba si Senator Marcoleta nag-aabogado dito sa mga Diskaya? Tapos tumira pa tong si Montulfo na hindi, may monetary consideration yan. May 100 milyon, may 1 bilyon. Diretsuhin niyo po kami. Meron po ba kayong kasunduan with the Diskayas para protektahan niyo po sila? Tinanong ko siya kahapon. Unang-una yung sinasabi ng Ramon Tulfo. Buti naman, diretso nilang sinabi, tsaka mabilis sila sumagot. Wala pong ganong nangyari at wala po kayong inihingi kahit ano. Yan ang sinabi nila. At saka sabi ko sa kanila, nung magkakaharap nga kami sa ganyan, ito ka ako, ngayon din sa batas, sapagkat humingi kayo, katungkulan ko ka kung gumawa ng rekomendasyon, sa ilalim din ang inihingi ng batas na to. So, pipirmahan ko tong sulat na to, bahala na ang DOJ na i-assess kayo. Kaya lang hindi pinirmahan ni President Soto dahil na-overthrow na nga si Chase. Kaya yung dapat pumirma rin. Kaya lang hindi niya na napirma. Si Soto ayaw niyang pirmahan. Ito po yung last question ko. Pwede po bang medyo dumisna-distansya na kayo sa mga Diskaya? Dahil parang nakadistansya naman ako doon. Hindi ko naman nagkikita lang kami pagka-hearing. Yeah. Naintindihan ko po. What I'm saying is every time po kasi na napag-uusapan to, it is as if you are defending the Diskayas. Ngayon lang naman mga ibang talagang gusto lang ipaintindi na gano'n eh. Sa tingin ko mas maraming tao naman naniniwala na hindi gano'n ang pakay ko. Kung hindi, ibigay lang yung nasa batas na para sa kanila. Opo, okay. Sa mga hearing ngayon ng Senado, ito Senator, nung una ang gusto ko matigil na yung mga hearing na yan ng House, ng Senate. Pero ang dami kong napupulot Ang dami kong natututunan at ang dami ang ating mga kababayan, revelations ang daming mga nalalaman tungkol sa mga pangyayari kaysa sa hihintayin lang natin kung ano yung mga sasabihin sa ICC. Hindi, ICI. Ikaw, baka magalit na naman, Senator, kung narinig yung ICC. Sa ICI. Maraming narinig na natututunan at nakikita natin yung kabuuang picture ng kung paano nila nilapastangan yung pondo ng para sa flood control. Eto mukhang lahat gustong maging state witness Ang Diskayas, kahapon si Henry Alcantara. Si Henry Alcantara, ganun na. Si Bryce Hernandez, mukhang ganun din ang direksyon. Si JP Mendoza, gusto rin mag-state witness. Paano yon? Kung para sa inyo ba, kung kayo naman ang tatanungin namin ngayon, sino bang mas credible o mas uubrang maging state witness sa kanila? At pwede bang lahat sila state witness? Kung sinong magpo-qualify sa proseso ng DOJ? Kasi sila rin ang arbiter kung sino yung papayagan nilang maging state witness. Kasi kapag pinaraan mo sa proseso, alam nila kung sino yung makakatulong para sa ganun ma-identify lahat yung mga malalaking tao sa likod ng mga ginawang iskandalo na yan.
Sa inyong, kayo, hindi naman kayo na ang chairman, so pwede kayong magbigay ng opinion para sa inyo. Sino? Ay, hindi. Ako palaging ganun na sinasabi ko. Kailangan pailalim kayo doon sa requirement ng batas, Proseso. dumaan kayo sa proseso, Oo. at pagka pumasa kayo sa proseso, ibig sabihin yan, kayo ay makakatulong para sa ganun, mailaban ninyo yung kaso na yan laban doon sa malalaking isda. Opo. Okay. Yun ang kinakailangan. Kung sino man ang pumasa ron at magagamit, Yun. okay, kung hindi naman lahat kakailanganin sa Oo. kung isa o dalawa, Kaya nga eh. pwede na. Oo. Hindi niya nakakailanganin yung iba kasi kung pare-pareho lang naman yung testimony. Kaya pipiliin kung sino talaga yung matibay ang kanilang mga ebidensya para sa ganun, mag-progress yung kaso kung meron mang dapat kasuhan. Sa tingin- Lalo na yung mga malalaking isda. Sa tingin po ba ninyo, meron pang mas malaking isda kaysa sa kanila do sa level nila na yan? Nasa DPWH, Ay, sa mga contractors? Meron naman na siyempre, ha? Aha. So yung May kinakailangan lang ma-identify na. Hindi lang identification. Ebidensya. ebidensya. May ebidensya na tutugma, tutuloy sa kanila. So mas At yun nga ang pangangailangan ng isang state witness. State Kasi witness. mahirap na wala magtuturo kung hindi mo siya po protectionan eh. Yun ang Oo. prinsipyo ng batas eh. Totoo po. Turo siya pero dahil masasapanganib ang buhay niya, protectionan mo. Protectionan Ngayon, siya. Oo. para naman kita protectionan, kailangan magamit ko yung testimony mo. Yes. Yun ang ano natin. So sa buong picture na ito na nabubuo sa imagination ng publiko habang nakikinig sa inyo, so ang may mas mabigat na kasalanan dito ay yung proponent. Yung proponent, at kasi kapag nakita natin ang proponent ganyan, dikit yun dun sa ikatatama ng sistema. Ako palaging yung sistema pinupuntahan ko. Kahapon na ipalitaw ko na sa kabuuan ng budget, 1 trillion pala ang naidadagdag na hindi naman kailangan. Yung taba, sabi niya. Yung taba na sinasabi ko, sa bibig mismo, ni Secretary Bono at saka ni Yusek Kati, nung sinabi ko yung allocable, Ayun, yung program of operation, yung leadership, pagkatapos yung diferensya ng GAA at saka nung NEP. Ay isipin mo yun na kwenta ko, 1 trillion. 1 Ito yung trillion. taba na hindi kailangan. Savings na sana natin yun eh. So savings na tama sana. lang na may hearing pa rin at in aid of legislation na para mabago natin, hindi na maulit yung mga nagawa na yan. Yung sa akin kasi, Apo. yung palagi kong direksyon, yung ikatatama ng sistema, Apo. hindi lang simpleng police investigation. Tama. Ito ay investigation in aid of legislation. Yung sa kanila kasi makikita mo, purely police investigation. Kung sa bagay po, dito sa Maaaring makahuli kayo ng mga isda, sige. Maliit at malaki, pero yung sistema na itama nyo. Mangyayari na naman. Mangyayari na Mauulit naman. na naman. Opo. Mangyayari naman. Tingnan mo si Napoles, 10 billion lang. Ito, grabe. 15 years. After 15 years, daang billion. Tenfolds. Yung sistema kasi, lalong lumala yung sistema. Tama po. Sabi nga ni Napoles siguro, kung nag-iisip si Napoles ngayon, naging amateur ako. Sabi niya. Naging anghel nga daw si Napoles. Hindi, at least Di ba si Senator Kiko nagtatanong kahapon, Ah. bakit ka si Napoles nakulong ganito, ganyan-ganyan? O kung ano pang pinagsasabi niya, di ba? Ba't nagtataka siya ngayon? Ba't ngayon lalong lumala? Paano niya nga hindi nyo kinurek ang sistema eh? sistema talaga. Kaya police investigation. Tama po. Police investigation. Opo, dapat ganun ang maging direksyon niyo pare-pareho. At least meron kayong something na pinagkasundoan ni Senator Ping Lacson. Na-interview namin Senator Ping Lacson a few weeks ago. Ang sabi, yung tungkol sa level of kasalanan, ang pinakamalaki kasalanan, proponent. Sumunod yung taga DPWH, at ang ang sabi niya, pinakamaliit ang kasalanan kung tutuusin, yung mga kontraktor. Yun ang level. Dahil yung mga kontraktor susunod lang dun sa mga decision nasa makers taas. Senator,